Isa ka rin ba sa nag-aabang kung paano ko nagawa itong napakagandang castle na ito? Disclaimer lang sa mga hindi nakakaalam, itong castle na to ay hindi po nakakain or non-edible. Huwag na nating patagalin pa at simulan na natin. So dito ay gagamit tayo ng karton. Ang ginamit ko nga pala dito is chipboard na nabibili lang din sa mga baking supplies. So ang una nating gagawin is gagawa tayo ng tore ng castle. So wala lang din akong ginamit na measurement dito. Basta tinansya ko lang kung gaano kalaki yung gagawin nating castle. Naglagay na lang din ako ng palatandaan kung hanggang saan ko siya gugupitin. Mas prefer kong gumamit ng ganitong chipboard kasi matatansya mo siya kung gaano kalaki yung gusto mong gawin or kung gaano kaliit. So dito nga, di ko na nga pinakita, ginunting ko na nga yung excess. Tapos gagamit tayo ng nano double-sided tape. Alagyan natin yung magkabilang dulo, tapos guguntingin. Tapos pwede na natin siyang idikit sa magkabilaan. Nabili ko lang din to sa Shopee, pero pwede naman kayong gumamit ng ibang double-sided tape. Ang ginagamit naman ng iba, instead na chipboard, ay rolyo ng cling wrap or ng aluminum foil. Wala naman akong ganong stock ng rolyo, kaya ito na lang yung naisipan kong gamitin. Maganda din naman siya, magaan lang, tsaka kayang-kaya niyang i-hold yung mga fondant na i-cover natin mamaya. So, tapos na nga tayo dito sa tower ng castle. Ang susunod naman natin gawin is yung roof. Bali, nag-sketch lang din ako ng papay shape dito sa dulo ng chipboard natin. At saka ako ginunting. So, meron na nga tayong pie shape dito. I-bend lang natin to para madali lang din siyang i-fold. Gumamit lang din ako dyan ng rolling pin. Pagkatapos nga natin siyang i-fold or i-bend, gagamit ulit tayo ng nano double-sided tape para dumikit yung magkabilaan. Hindi ko nga na-videohan yung paggawa ko ng castle na yon kasi matatagalan pa ko kung bibidyohan ko pa yung paggawa nun. Kaya sabi ko kay Bina, gagawa na lang ako ng bagong castle na ipapakita ko para sa inyo. Medyo nanibago nga ako ulit sa paggawa ng castle na ito kasi hindi ko na rin matandaan kung kailan yung last na ginawa namin yung ganito. So, gumawa ko ng tutorial para sa susunod na meron din magpagawa sa inyo ng ganito is hindi na rin kayo mahihirapan. At for sure, kayang-kaya nyo din tong gawin. Yan, meron na tayo ditong roof ng tower. So, ginunting ko lang din yung excess na karton sa ilalim para pumantay silang lahat. Dapat yung butas ng roof is mas malaki kaysa dun sa tower. Kasi kapag mas maliit yung butas ng roof, mahihirapan tayong ipasok yung tower. So, dapat mas malaki yung butas ng nasa ibabaw. So, nandito na tayo sa exciting part. Magbabalot na tayo gamit ang fondant. IEMP pala yung ginamit ko dito. Gum paste ni Chef Emily. EMP yung ginamit ko kasi para madali siyang tumigas at mag-set. Pero pwede naman kayong gumamit dito ng fondant. Lalagyan nyo na lang ng tylus. So, lalagyan natin ng design yung tower. Bali, gumamit lang din ako dito ng wall brick molder. Maganda kasi kapag may design yung tower natin. So, kinat ko lang din yung mga excess na fondant. Tsaka, sumakto na din sa ika-cover nating tower. Medyo nabitin pa nga yung fondant ko dito nung sinukat ko na yung tower. Pero kaya naman yan mamaya. At para dumikit yung fondant natin sa karton is magpapahid tayo dito ng shortening. Yung una ko ang ginawa is gumamit ako dito ng tylus pero hindi naging maganda yung outcome niya. Medyo lumambot yung karton kasi nga medyo wet yung tylus. Or yung edible glue na ginamitan ko ng tylus tsaka hinaluan ko ng tubig. Sa shortening lang siya nababagay tsaka madikit naman siya sa karton. Yung sa likod nga pala niya is pinisil-pisil ko lang para lumapad. Tsaka para dun magkadikit yung magkabilaan. So yan, meron na tayong tower. So lalagyan pa natin to ng bintana. So, gumamit ako dito ng crown na molder kasi wala akong ganyan na molder sa itaas. Ganyan tayo mga baker para paraan lang para makuha yung design.
Malapit na nga tayo matapos sa ginagawa nating tower. Ang next naman is yung roof. Meron ako dito ang fondant embosser ng ice cream cone. Nabili ko lang din sa Shopee. Ganito lang din ako mag-emboss ng fondant para makuha natin yung design. Kasi kapag nasa ilalim yung fondant, hindi niya masyado nakukuha yung pattern. Medyo malalaki nga yung square na design. Mas maganda siguro kung maliliit yung bibilhin nyo para magmukha talaga siyang ice cream cone. Ayan, papahiran lang natin ulit siya ng shortening para dumikit sa karton natin. Ang iba naman is gumagamit talaga ng ice cream cone na nabibili lang din sa 7-Eleven or sa mga mall. Pero sabi sa akin na isa kong co-baker is lumalambot daw yung cone na yun habang tumatagal, so hindi siya stable. Para ma-achieve yung ganitong color is gumamit lang ako ng konting yellow at saka konting brown. So yan, ididikit lang natin siya doon sa tower. Nag-cut na din ako dito ng line para idikit doon sa cone natin or sa roof. So, tapos na nga yung ginagawa nating tower. It's time naman para lagyan ito ng yung quality ng gold dust. Ang lakas talaga makasyala nitong premium quality na to. Compared dun sa tingkad na ginagamit namin na gold dust, masyado siyang matingkad talaga. Natural, talaga, literal talaga na matingkad. Dito nga kanina, medyo nagkamali nga ako dito sa color. Dapat, hindi sila dapat ng color sa roof, pero nagawa kong pink. Kita nyo naman yung premium quality. Talagang kaya niyang sapawan yung color na nasa ilalim. So, ayan, ito na yung final look ng ating castle. So, kung nakaabot ka dito hanggang dulo, at kung nakatulong itong video na to sa iyo, paki-share naman at paki-like para sa susunod ay ganahan na naman ako ulit mag-tutorial. Maraming salamat sa panonood!